Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed at maraming salamat po sa patuloy na pag-support ninyo dito sa YouTube at sa Facebook page natin. Marami pa rin ang patuloy na nagsusubscribe at nanonood ng mga contents natin. Recently ay nag-post ako tungkol sa build and sell project na ang title nga ng ginagawa kong bahay na ito ay Japinoy House. Fusion ng Japanese at Filipino house. Maliit lang yung lote, 57 square meters. At yung bahay ay hindi naman ganong kalaki, pero hindi din naman ganong kaliit. Kaya ganito yung topic natin ngayon. Dahil ginagawa na namin yung design ng Japinoy House at hihintay na lang tayo sa pagkakataon para magkaroon tayo ng building permit at may tayo ito, ikukwento ko sa inyo kung ano ang kinonsider natin para itong Japinoy House nito, kahit maliit siya, ay mag-feeling maluwag, humihinga, maliwanag, may natural ventilation, natural lighting, at maaliwalas. So, paano gumawa ng ganong klaseng bahay, humihinga, mukhang maluwag, kahit na limited yung space mo? Check this out! Isa namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Part 2 na ito. At kung gusto niyo mapanood yung part 1, nandito yung video. Doon sa part 1, pinakita ko yung floor plans. Ano yung itsura ng layout. Nasaan ang mga rooms, nasaan ang toilet, nasaan ang living room, kitchen. So kung gusto nyo makita, panoorin nyo yung part 1. Dito sa part 2, ipapakita ko na sa inyo perspectives na. Kung ano ang itsura ng exterior, ng facade, at kung ano yung experience doon sa loob in perspectives, perspective drawings. Ang main objective ko, gaya na banggit ko sa inyo, gusto kong magmukhang malaki, magpakiramdam mo, feeling mo malaki yung space kahit na 57 square meters lang yung lote. So dito sa facade, makikita ninyo na gumamit ako ng perforated o butas-butas na wall sa pamagitan ng paggamit ng ventilation blocks. Itong ventilation blocks ay concrete at pumili ako ng design na na available na. Meron ng ganyan yung Romuel concrete. Kaya bibilin ko na lang yan, kukulayan ko ng black. At para magmukha siyang hindi masyadong busy, yung facade, ginamitan ko lang ng 3 colors. Black, yung matte black, concrete, wood. Yung white, hindi naman color yun. Although may white siya, hindi naman color yun. So, kino-consider ko lang na 3 yung kulay. Mas lesser yung color, mas nagiging elegante yung facade, yung itsura ng bahay. Kahit maliit lang yung lote, pagpasok mo, maaliwalas pa rin siya dahil nga pinapasok natin yung natural light at yung natural air doon sa perforated walls na yon ng ventilation blocks. Kaya pagkapasok mo ng bahay, maliwanag pa rin at mahangin. Lalo na sa lugar na to, sa San Jose del Monte, Bulacan, maganda-ganda pa rin yung simoy ng hangin. Meron pa rin tayong garage. Sa garage na yan, kaya ang SUV. So, imagine mo, 57 square meters, paano nagkasya ang SUV doon? Dito nga sa bahay ko, pick up yung nakapark. Ayan, 48 square meters lang tong lote ko. Nasa designer yan. Nasa diskarte ng designer yan. Pagpasok ng bahay, kagaya sa mga Japanese, merong genkan, kung saan doon mo iiwan yung slippers mo o yung sapatos mo. Magpapalit ka ng slippers, tapos itatago mo yung sapatos mo. Ganun din dito. Naglagay ako ng genkan. Adjacent siya doon sa garage at sa outdoor dining. Sabi ko na outdoor dining to kasi lamesa. Ayan. Tapos, yun nga, yung perforated blocks
nagki-create siya ng shadows. No? Throughout the day, nag-iiba yung, yung pattern doon sa surface na kung saan magta-touch yung shadow niya. Kaya medyo madrama, no? Ang itsura ng mga walls mo. Dahil dito sa nagagawang effect ng cascading shadows mula sa perforated walls natin. At yung effect na yan na galing sa perforated walls ng fence ay nagpapatuloy hanggang sa lanay. No? Sa gilid, meron din tayong perforated walls. Nandun yung patio. At magpapatuloy din yung natural light and ventilation na yan papasok sa bahay kapag binuksan mo yung sliding doors na nasa living room. At na-maximize palalo ang natural light dahil sa skylight na nandyan sa lanay. Okay, so maliwanag ang paligid. Hindi mo feeling masikip, claustrophobic dahil nga pinapasok mo yung more light and air. No? At dahil dyan, no, kahit na makitid na yung space na yun sa gilid tsaka sa harap, meron pa rin tayong chance na makapag-landscaping. Pumasok na tayo ngayon sa living room. Ang makikita mo, pagpasok mo ng bahay, living room and breakfast nook. Combined na siya, no? Nasa isang space siya. Sa likod ng nook ay nandun na yung maayos na kitchen. Hindi kalakihan, pero kung anong kailangan mo sa kitchen, nandyan na. Malinis, maluwag. Tinutulungan ng ceiling fan yung natural air na yun na umikot, no? Timplahin yung hangin. No? Pwede kasing maging mainit yung hangin, lalo na kapag summer. Pero kapag may ceiling fan, natutulungan ka na ma-disperse yung init na yun. Maka-escape ka agad sa bahay. Basta ang sikreto, marami kang openings. No? Para maraming papasukan yung init at marami rin siyang lalabasan. No? Dapat yung init, yung intense na heat galing sa araw ay babasagin mo. Anong pinangbasag natin doon? Yun nga, yung perforated walls natin, no? Na binabasag niya yung excessive sunlight at ipinapasok lang niya yung butil-butil na lang ng liwanag na parang sulihiya, no? Alam niyo ba yun, yung design na yun, sulihiya. So, yun na lang yung kailangan mong liwanag at yun yung ibibigay niya sa'yo. No? At ano pa nga ba ang pinakamaliwanag na tone o kulay? Sabihin na nga natin kulay. No? White. No? So, white ang napili kong paint sa buong bahay na ito. No? Para mag-create siya ng illusion ng continuity. No? Ng infinity. No? Napakalawak pero 57 square meters lang yung lote. Minaximize din natin ang space na pwede nating lagyan ng cabinet, no? Yung ilalim ng stairs, nandoon yung cabinets na kung ano-ano pwede mong ilagay, no? Para walang clutter. And nasa ilalim din noon yung ating refrigerator, no? So, kapag maliit ang space mo para maging maluwag, itago mo yung mga gamit. Kailangan i-maximize mo kung saan ka pwedeng maglagay ng storage. So, yun ang ginawa natin dito, no? Yung mga hollow space ay pwede nating gawing storage. No? Gawan mo ng cabinets. Ang second floor ay may dalawang rooms at may extra. No? Yung dalawang rooms na yon, yung una yung master bedroom na may dalawang windows, no? At may maluwag na space, kasya ang isang queen size bed. Mayroong closet or may wardrobe cabinet at may magandang headboard, no? Ang iniisip ko diyan fluted wall, yung headboard, no? Para may drama. Yung pangalawang room naman, bedroom number 2, kasya ang dalawang single bed, no? Kung meron kang dalawang anak, pwede yan. No? Ano ngayon yung pangatlo? Yung pangatlong room, TV room siya or pwedeng i-convert na guest room, no? So, itong bahay na ito, 2-story siya. Meron siyang 3 rooms, no? Na lahat yon pwedeng maging bedrooms. Okay, i-review natin. Itong bahay na ito ay may 2 floors, no? Merong patio, may lanay,
Meron siyang living room, may breakfast nook, may magandang kitchen, mayroong powder room, may bathroom sa second floor, at may 3 rooms. Lahat ng yan sa loob ng isang 57 square meters na lote. At may puno pa ng mangga sa harap. So, yan ang ginawa natin diskarte sa bahay nito. Itatayo natin to hopefully this coming April. Yan. So, inaasikaso lang natin ang detalye ng mga plano at yung building permit. Then, pwede na. Pwede na tayong lumarga sa construction. At gaya nung nabanggit ko sa inyo, ito ay ibibenta natin. So, kung gusto nyong mabili ito, stay tuned. Hindi pa natin masabi ngayon kung magkano yan, pero pwedeng mapasa inyo ang bahay nito. Okay. Kung gusto nyo naman maging part ng project na ito as investor, pwede rin. No? May link na ilalagay ako dito sa description kung paano kayo magiging isang investor sa project nito. At sa susunod pa nating mga project ng pagbibuild at pagsisell ng mga properties. Maraming salamat po. Sa susunod, magsama-sama ulit tayo at patuloy niyong subaybayan itong ating Facebook and YouTube channel. Mag-iingat po tayong lahat. Hanggang sa muli. Ako po si Architect Ed. Bye!